Isang basong mainit na tsa ang tumapon sa aking ulo, kasabay ng malutong na tawa ni Natsuko. Diyan ka lang sa putikan, Ryoko. Huwag mong itulad ang sarili mo sa amin. Habang nakatingin ang lahat. Hindi niya alam, ang kamay na kanyang hinihiya ang tanging humahawak sa hininga ng kanyang kayamanan. Sa isang salita ko, mawawala ang lahat. Handa na ba siyang magmakaawa? Paano magbabago ang lahat sa isang iglap? Oops! My hand slipped. Akala ko kasi basurahan ang nasa harap ko, kaya itinapon ko ang tsaa. Bagay naman sa iyo ang amoy ng malansang basura, Ryoko. Don't worry, it suits your cheap outfit. Ang boses ni Natsuko ay matalim, parang hiwa ng kutsil, o sa gitna ng tahimik na silid ng PTA meeting. Kasunod nito ang malutong na tawa ng iba pang mga magulang na tila ba isang libangan ang makita ang isang tao na mapahiya. Ang mainit na tsaa ay dahan-dahang gumuhit pababa mula sa anit ni Ryoko, dumadaloy sa kanyang no, at pumasok sa kanyang mga mata, dahilan upang maging malabo ang lahat. Ngunit mas masakit pa sa init ng likido, ang lamig ng bawat salitang binitawan ng babaeng nasa kanyang harapan. Sa sandaling iyon, hindi gumalaw si Ryoko. Ang kanyang mga kamay ay nanatiling nakapatong sa isang lumang piraso ng papel, isang drawing ng kanyang anak na si Hiro. Iyon ay larawan ng isang masayang pamilya, may bahay, puno, at isang malaking puso na may sulat na Best Mommy in the World. Maingat niya itong itinatago sa kanyang bag nang mangyari ang pag-atake. Ang puting papel ay nabahira na rin ng kulay syokolating likido, unti-unting nilalamon ang kulay ng drawing ng kanyang anak. Ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas ay ang mismong bagay na ngayon ay dinudumihan ng kawalang hiyaan ni Natsuko. Naramdaman ni Ryoko ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung anong kasalanan ang ginawa niya para tratuhin ng ganito. Ngunit walang boses na lumabas. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Bawat tibok nito ay nagdadala ng matinding kirot na gumagapang sa kanyang buong katawan. Ang ingay ng paligid ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang nakabibinging ugong sa kanyang mga tainga. Ang bawat patak ng tsaa na bumabagsak mula sa kanyang buhok patungo sa sahig ay tila tunog ng isang malakas na pagguho ng kanyang sariling mundo. Bakit ka nakatulala riyan? Look at my shoes, Ryoko! Nabalsi ka ng dumi mo? You should be thankful na tsaa lang ang itinapon ko. Hindi kumukulong tubig. With that face of yours, baka lalo lang lumitaw ang pagmumukha mong katulong. Patuloy ni Natsuko habang marangyang iwinawagayway ang kanyang kamay na puno ng alahas. Kinuha niya ang kanyang mamahaling panyo at tila nandidiring pinunasan ang dulo ng kanyang sapatos bago ito itinutok sa harap ni Ryoko. Ano pang hinihintay mo? Punasan mo ito. Isipin mo na lang na ito ang bayad mo sa abalang idinulot mo sa akin. Nanatiling nakayuko si Ryoko. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang bumaon sa telang suot niya. Ang bawat hininga niya ay mabigat, puno ng amoy ng tsa at ng mapait na katotohanan ng kanyang kalagayan. Sa kanyang isipan, naglalaro ang mukha ng kanyang anak na si Hiro. Naalala niya ang pangako niya sa kanyang sarili na poprotektahan niya ang bata mula sa malupit na mundo ng kapangyarihan at pera, kahit na ang kapalit nito ay ang sariling ang danggal. Ngunit hanggang kailan? Hanggang kailan niya kayang lunukin ang sarili niyang luha para sa katahimikang tila unti-unti na siyang binubura bilang tao? Tiningnan ni Ryoko ang drawing ni Hiro na ngayon ay basa na at punit-punit sa gilid. Isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa kanyang simplifies na kaisipan. Isang tanong na walang sagot, ngunit puno ng hapdi. Sa likod ng bawat sakripisyo ko para sa katahimikan ng aking anak, kailangan ko bang hayaang yurakan ang huling piraso ng aking pagkatao bago ko maisip na ako rin ay may halaga? Hindi ako luluhod, Natsuko, kahit kailan. Ang tinig ni Ryoko ay mahina, halos bulong. Ngunit may bigat na tila isang batong humarang sa bawat hininga ng mga taong nasa loob ng silid. Dahan-dahan siyang tumayo, hindi pinapansin ang basang buhok at ang malagkit na pakiramdam ng tsaa sa kanyang balat. Sa kanyang mga kamay, maingat niyang itinupi ang drawing ni Hiro, ang tanging kayamanan na mas mahalaga pa sa anumang yas na suot ng mga babaeng nakapaligid sa kanya.
Walang galit sa kanyang mukha, kundi isang malalim at nakabibinging pagod. How dare you? Pagkatapos mong dungisan ang sapatos ko, tatalikuran mo lang ako? You're just a nobody, Ryoko. Isang hamak na biyuda na swerte lang at nakapasok ang anak sa eskwelahang ito. Sigaw ni Natsuko. Ang kanyang boses ay pumapatay sa katahimikan, puno ng puot dahil sa pagtanggi ni Ryoko na magpasakop. Ngunit hindi na lumingon si Ryoko. Bawat hakbang niya palabas ng silid ay tila pagbuhat ng isang mundong puno ng tinik. Ngunit nanatiling tuwid ang kanyang likod. Pagdating sa loob ng kanyang lumang kotse, ang init ng makina ay sumalubong sa kanyang nanginginig na mga kamay. Sa backseat, nakaupo si Hiro. Ang kanyang mga mata ay puno ng kuryosidad at takot. Ang bata ay walang imik. Tila nararamdaman ang bigat ng damdamin ng kanyang ina. Ang tunog ng pag-andar ng sasakyan ay tila isang paos na hininga sa gitna ng malawak na parking lot na puno ng mga mamahaling sasakyan. Doon, sa loob ng maliit at masikip na espasyong iyon, doon lamang hinayaan ni Ryoko na pumatak ang isang butil ng luha. Isang traidor na luha na agad niyang pinunasan bago pa ito makita ng kanyang anak. Mommy, bakit po basa ang buhok niyo? Did it rain inside? Tanong ni Hiro. Ang boses ay puno ng kawalang malay. Wala ito, anak. Natapon lang ang inumin ni Mami. Huwag kang mag-alala. Sagot ni Ryoko. Pilit na pinatitibay ang kanyang boses habang nakatingin sa rearview mirror. Nakita niya ang sarili. Isang babaeng sugatan ang danggal. Ngunit isang inang handang maging kalasag. Ang bawat hapdi sa kanyang balat ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga turo ng kanyang ama. Ang tunay na ginto ay hindi nasisira ng putik, kundi lalong kumikinang kapag hinugasan ng katotohanan. Pagdating sa kanilang maliit na apartment, ang bango ng sinayang ang tanging nagbigay ng kaanting ginhawa sa gabi ni Ryoko. Habang kumakain sila ng simpleng hapunan, tinitingnan niya ang kanyang anak na masayang nagkukwento tungkol sa kanyang mga kaklase. Ang bawat tawa ni Hiro ay tila isang gamot na dahan-dahang naghihilom sa mga sugat na idinulot ni Natsuko. Ngunit sa ilalim ng mesa, ang mga kamay ni Ryoko ay nananatiling mahigpit na nakakuyom. Matapos patulugin si Hiro, lumabas si Ryoko sa kanilang maliit na balkonahe. Kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang kama ang isang lumang kahon. Doon, nakatago ang isang satellite phone. Isu kagamit tang hindi nararapat sa isang katulad niyang mahirap. Ang screen nito ay umilaw. Nagpapakita ng hindi mabilang na missed calls mula sa mga pangalang kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Sa loob ng mahabang panahon, pinili niyang manahimik. Pinili niyang maging anino. Ngunit ang tsaa na tumulo sa kanyang ulo ay tila naging huling patak na nagpaapaw sa kanyang pasensya. Isang matinding panging-inig ang dumaan sa kanyang cellphone na nasa ibabaw ng mesa. Hindi yun mula sa satellite phone, kundi mula sa group chat ng mga magulang sa paaralan. Binuksan niya ito at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibo nang mabasa ang mensaheng ipinadala ni Natsuko na nakita ng lahat ng magulang. Attention everyone! I have already talked to the school board. Tomorrow, we will sign a petition to expel Hiro. We cannot let a child of a low-class, disrespectful woman ruin the prestige of our institution. See you tomorrow at the gates, Ryoko. Let's see if your silence can save your son's future. Ang bawat letra ay tila isang lason na kumakalat sa sistema ni Ryoko. Ang kanyang katahimikan, ang kanyang pagpapakumbaba, ay ginamit na sandata laban sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, ang tanging maririnig ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso at ang malakas na hangin na tila nagbabadya ng isang malaking bagyo. Dahan-dahang hinawakan ni Ryoko ang satellite phone. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa ibabaw ng answer button habang muling tumunog ang isang tawag mula sa kanyang head of security. Kaya ko bang patuloy na maging biktima kung ang kinabukasan ng aking anak ang nakataya? O panahon na upang ipakita sa kanila na ang lupang kanilang tinatapakan ay pag-aari ng babaeng kanilang hinamak? Ang malamig na liwanag mula sa screen ng satellite phone ay tumama sa mukha ni Ryoko. Nagpapakita ng mga linyang likha ng pagod at puyat. Sa loob ng maraming taon, ang teleponong ito ay simbolo ng isang buhay na tinalikuran niya. Isang mundong puno ng ginto,
ngunit sulot sa katahimikan. Naalala niya ang boses ng kanyang ama, si Don Roberto, bago ito pumanaw. Ryoko, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming tao ang nakayuko sa'yo, kundi sa kung gaano karaming buhay ang naitayo mo mula sa pagkakaaba. Dahil sa mga salitang iyon, hinayaan ni Ryoko na mamuhay ang pamilya ni Kenji, ang asawa ni Natsuko. Maraming taon na ang nakalilipas, nang ang kumpanya ni Kenji ay malubog sa utang at ang lalaki ay nahaharap sa kulungan dahil sa maling desisyon. Ang ama ni Ryoko ang nag-abot ng kamay. Binayaran nito ang lahat ng utang, binigyan ng bagong puhunan at ginawang kaalyado ang pamilya na noon ay halos wala ng makain. Ngunit ang utang na loob ay tila isang malabong, alaala na lamang na natabunan ng mga mamahaling iyas at pekeng dangal ni Natsuko. Kinabukasan, ang atmosfera sa eskwelahan ay tila isang bitayan. Ang bawat sulyap ng mga magulang na nakatayo sa gate ay tila mga palasong tumatarak sa dibdib ni Ryoko habang hawak niya ang kamay ni Hiro. Ang bata ay nakayuko. Ang kanyang maliliit na balikat ay bahagyang nakakuyom dahil sa takot. Maririnig ang mga bulungan na parang mga bubuyog sa paligid. Ayan na siya. Ang kapal ng mukha na pumasok pa rin pagkatapos ng ginawa niya kay Natsuko. Rinig ni Ryoko mula sa isang babaeng naka-designer bag. Poor Hiro. Kailangan talagang ilayo ang ating mga anak sa ganyang klase ng impluwensya. Sagot naman ng isa pa. Nagpatuloy si Ryoko sa paglalakad patungo sa opisina ng punong guro. Ang bawat tunog ng kanyang lumang sapatos sa semento ay tila isang mabagal na martsa patungo sa isang hindi maiiwasang labanan. Pagdating niya sa tapat ng pintuan, bumukas ito at lumabas si Mrs. Santos, ang punong guro, na may bakas na matinding pag-aalala sa mukha. Ngunit bago pa man makapagsalita si Ryoko, isang pamilyar at nakakarinding boses ang pumutol sa hangin. Oh, you're here. Ready to pack your things and leave? Ani Natsuko habang maranyang lumalabas mula sa loob ng opisina. Nakasuot siya ng isang matingkad na pulang bestido, tila ipinagdidiriwan ang kanyang nakatakdang tagumpay. Mrs. Santos and I were just discussing the donation I'm giving for the new library, in exchange, of course, for keeping this school clean. Pumasok silang lahat sa loob ng opisina. Umupo si Natsuko sa malambot na silya ng may kapalaluan habang si Ryoko ay nanatiling nakatayo sa tabi ng kanyang anak. Inilabas ni Natsuko ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag at marahas na ibinagsak ito sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagbagsak ng pera ay tila isang sampal sa lahat ng naroon. Ito ang paunang bayad, Mrs. Santos. Ayaw kong makita ang batang yan sa flag ceremony bukas. At ayaw ko ring makita ang babaeng ito na umaaligid sa property na ito. Is it clear? Ang boses ni Natsuko ay puno ng panunuya habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Ryoko. Napatingin si Mrs. Santos kay Ryoko. Ang kanyang mga mata ay tila humihingi ng tawad, ngunit ang bigat ng perang nasa mesa ay tila isang tanikalang humihila sa kanyang desisyon. Tumingin si Ryoko sa kanyang anak, pagkatapos ay sa sobrang puno ng pera. Ang kanyang puso na dati ay puno ng pagtitimpi ay dahan-dahang binalot ng isang malamig at matalim na determinasyon. Donasyon ba ang tawag mo riyan, Natsuko? O bayad para sa iyong kawalan ng konsensya? Tanong ni Ryoko, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig, kundi kasing talas na ng isang espada. Tumawa ng malakas si Natsuko, isang tawang puno ng pang-uuri. Call it whatever you want, Ryoko. Wealth speaks and poverty listens, and right now you should be very, very quiet. Dahan-dahang lumapit si Ryoko sa mesa. Inabot niya ang sobre ng pera. Hindi para kunin, kundi para itulak ito palayo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Natsuko. Isang titig na tila ba nakikita ang bawat dumi sa kaluluwa ng babaeng nasa harap niya. Akala mo ba ang lahat ng bagay sa mundong ito ay may presyo? Kahit ang paaralang itinayo sa ibabaw ng lupang ipinagkaloob ng aking pamilya? Natigilan si Natsuko. Ang kanyang ngiti ay bahagyang naglaho abang tinitingnan ang kakaibang kislap sa mga mata ni Ryoko. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng opisina ay muling bumukas at pumasok ang asawa ni Natsuko na si Kenji,
na putlang-putla at may hawak na telepono na tila ba nakakita ng isang multo. Natsuko, tumigil ka na? Ang nanginginig na tinig ni Kenji ang bumasag sa tensyon. Hindi mo ba alam kung sino ang kinakalaban mo? Ano bang sinasabi mo, Kenji? Bakit ka ba nagkakaganyan? Nakakahiya ka sa harap ni Mrs. Santos. Ang boses ni Natsuko ay puno ng inis habang hila-hila ang braso ng kanyang asawa. It's just Ryoko. Ang babaeng ito na walang ginawa kundi pasakitin ang ulo ko. Look at her, Kenji. She's nothing. Ngunit hindi makapagsalita ng maayos si Kenji. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa malamig na titig ni Ryoko. Ang pawis ay tuloy-tuloy na umaagos mula sa kanyang no, binabasa ang kwelyo ng kanyang mamahaling polo. Hawak niya ang kanyang cellphone na tila ba isa itong mainit na uling na gustong-gusto na niyang bitawan. Hindi mo maintindihan, Natsuko. Tumawag ang bangko. Ang Luzon Heights, kinansela nila ang lahat ng credit lines natin. Ngayon lang, this very second. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa opisina. Ang tawa ni Natsuko ay biglang napatigil. Unting napalitan ng isang hilaw na ngiti. That's impossible! Baka nagkamali lang sila ng tawag. Bakit naman gagawin yun ng Luzon Heights? Isang malaking kumpanya ang bumubuhay sa atin, Kenji. Imposibleng sa isang iglap lang ay mawawala ang lahat. Tiningnan ni Ryoko ang mag-asawa. Walang bakas ng awa sa kanyang puso, tanging ang tuyot na pakiramdam ng isang pasen, yang sagad na sagad na. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Hiro. Marahan itong pinisil upang iparamdam sa bata na ligtas ito. Tumingin siya kay Mrs. Santos, na ngayon ay tila estatwa sa gulat. Mrs. Santos, ang aking ama ay naniwala sa paaralang ito dahil sa dangal at prinsipyo. Huwag mong hayaan na ang ilang piraso ng pilak ay maging piring sa iyong mga mata. Ang boses ni Ryoko ay kalmado, ngunit may talas na tila humihiwa sa hangin. Aalis na kami, pero bago iyon tandaan mo ang araw na ito. Ang araw na pinili ninyong itapon ang katotohanan para sa isang kasinungalingang gawa sa ginto. Naglakad palabas si Ryoko, kasama ang kanyang anak. Ang bawat hakbang niya sa hallway ay tila isang pagyanig sa pundasyon ng gusali. Ang mga magulang na kanina lang ay nagbubulungan ay tila naging mga piping saksi habang dumadaan ang mag-ina. Nang makarating sila sa labas ng gate, isang itim na SUV na may madilim na tint ang dahan-dahang huminto sa kanilang harapan. Ang kintab ng sasakyan ay tila sumasalamin sa nagbabagong tadhana ni Ryoko. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking naka-Amerikana, si Mateo, ang kanyang head of security. Yumuko ito ng malalim 1 kilos na puno ng paggalang na hindi kailanman nakita ng mga taong nanonood mula sa malayo. Pumasok si Ryoko at Hiro sa loob ng sasakyan at sa sandaling sumara ang pinto, tila naglaho ang mahirap na biyuda na kanilang kinutya. Sa loob ng tahimik at malamig na sasakyan, kinuha ni Ryoko ang satellite phone. Ang kanyang muka ay tila naging isang pader ng yelo. Wala nang puwang para sa pag-aalinlangan, wala nang puwang para sa pagpapatawad na walang pagsisisi. Ito si Ryoko. Ipatupad ang Order 77. Na yun na, wika niya sa telepono. Ang kanyang tinig ay walang emosyon, parang isang hatol na hindi na mababago. Gusto kong bawiin ang lahat ng suporta sa kumpanya ni Kenji, lahat ng equipment, lahat ng materyales, at lahat ng kontrata sa ilalim ng Luzon Heights. Iwanan niyo silang walang kahit isang pako na mahahawakan. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa bintana. Nakita niya mula sa malayo ang papatakbong paglabas ni na Kenji at Natsuko mula sa paaralan. Si Kenji ay tila ba nababaliw na habang pilit na may tinatawagan sa cellphone, habang si Natsuko ay nakatayo lang doon, tulala at hindi malaman kung anong nangyayari. Habang papalayo ang sasakyan, isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Ryoko. Naalala niya ang bawat patak ng tiya na gumuhit sa kanyang muka kahapon. Ang bawat salita ng pang-aapi na ibinato sa kanya. Ngayon, ang bawat patak na yon ay magiging isang malakas na ulan na lulunod sa mundong pilit na itinayo ni Natsuko sa ibabaw ng kanyang katahimikan.
Anong pakiramdam na ang kaisa-isang kamay na iyong dinuraan ang siya palang tanging nagbibigay sa iyo ng hininga at na iyong bumitaw na ito, handa ka na bang maramdaman ang lamig ng kawalan? You're pathetic, Kenji. Tumawag ka ulit sa bangko. Hindi nila pwedeng gawin ito sa atin. Siguradong nagkamali lang sila ng pinadalang balita. Ang boses ni Natsuko ay pumapailan lang sa loob ng kanilang malawak na sala. Bawat salita ay puno ng matinding pagtanggi. Hawak-hawak niya ang kanyang kulay asul na crocodile skin bag, hinihigpitan ng kapit dito na, tila ba ito ang huling salbabida na magliligtas sa kanya sa papalubog na barko? Hindi niya mapaniwalaan na ang buhay na kanyang ipinangangalandakan ay maaari palang maglahos sa loob lamang ng ilang minuto. Sa kabilang dako, si Kenji ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatitig sa kawalan. Ang bawat pag-vibrate ng kanyang cellphone sa sahig ay parang isang pintig ng kaba na hindi tumitigil. Alam niya ang katotohanan na ayaw tanggapin ng kanyang asawa. Ang Luzon Heights ay hindi nagkakamali. Kapag ang higanting iyon ang humakbang, sigurado may madudurog. Natsuko, tumahimik ka na, wala na tayong magagawa. Bulong ni Kenji. Ang boses ay halos hindi marinig dahil sa panginginig. Ang lahat ng accounts natin frozen na. Ang mga supplier isa-isang nagsisiyalisan. We're finished. In one snap, we lost everything. No! Hindi ako papayag. I have my reputation to protect. Sigaw muli ni Natsuko habang mabilis na binubuksan ang kanyang cellphone. Balak niyang mag-post sa social media, ipakita na masaya pa rin sila. Ngunit ang tumambad sa kanya ay ang group chat ng mga magulang sa paaralan. Doon, ang mga taong dati ay sumasamba sa kanya, ang mga kaibigan na lagi niyang nililibre, ay tila mga buwetreng unt-unting kumakain sa kanyang danggal. Narinig niyo ba? Baka mabankrupt na ang kumpanya ni Natsuko. Basa niya sa isang mensahe. Karma is real. Ang yabang kasi, akala mo kung sinong reyna, sabi ng isa pa. Ang bawat shot ay parang isang sampal na mas masakit pa sa anumang pisikal na saktan. Ang mundo na itinayo niya sa ibabaw ng pangmamaliit sa iba ay gumuho na, at siya ay naiwang mag-isa sa gitna ng mga guho. Habang nagkakagulo sa mansyon ni Natsuko, sa maliit na apartment ni Ryoko ay namayani ang isang kakaibang katahimikan. Nakaupo ang mag-ina sa sahig sa harap ng isang simpleng hapunan. Kumuha si Hiro ng isang piraso ng tinapay at dahan-dahang hinati ito, ibinigay ang kalahati sa kanyang ina. Mami, okay lang po ba kayo? Sabi po sa school, aalis na daw po tayo. Mahinang tanong ng bata, ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hinawakan ni Ryoko ang pisingi ng anak. Ang kanyang daliri ay marahang humahap, los sa balat nito. Huwag kang mag-alala, Hiro. Minsan, kailangan nating iwanan ang isang lugar para makahanap ng mas mabuting tahanan. Ang mahalaga, magkasama tayo. Ito ang golden moment ni Ryoko. Ang mapagtanto na sa kabila ng lahat ng bilyon-bilyong halaga ng kanyang kumpanya, ang tunay na kayamanan ay ang piraso ng tinapay na ibinahagi ng kanyang anak. Sa gitna ng bagyong kanyang pinakawalan, ang kanyang puso ay nananatiling nakaugat sa pagmamahal. Ngunit ang kapayapaang ito ay panandalian lamang. Dahil sa kabilang panig ng lungsod, isang rebelasyon ang nakatakdang sumabog. Si Kenji, sa gitna ng kanyang paghahanap ng kasagutan, ay nakatanggap ng isang email. Ito ay ang kopya ng Order 77. Sa pinakailalim ng dokumento, nakita niya ang isang pirma na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Isang pamilyar na stroke ng pluma. Isang pangalang hindi niya inasahan. Ryoko? Sambit ni Kenji. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkabigla at takot. Ang pirma... Ito ang pirma ni Ryoko. Napatigil si Natsuko sa kanyang pag-iyak. Tumingin siya sa kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay namumutla habang dahan-dahang napagtatanto ang laki ng pagkakamaling kanyang nagawa. Ang babaeng tinapon niya ng tsaa, ang babaeng pinilit niyang palayasin sa paaralan, ay ang mismong kamay na pumuto sa kanilang hininga.
Paano haharapin ni Natsuko ang katotohanang kanyang kinabukasan ay nakasalalay na ngayon sa kapatawaran ng babaeng pinakamatindi niyang hinama? Ang basurang tinapakan mo kahapon, siya na palang bundok na kailangan mong akyatin para lang makahinga ngayon. Ang boses ni Kenji ay parang isang patay na tunog sa gitna ng kanilang sala na unti-unti nang nananamlay. Wala na ang kuryente. Ang aircon na dati ay nagbibigay ng preskong hangin ay huminto na, at ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Natsuko na tila isang hayop na nasusukol. Ang bawat mamahaling gamit sa loob ng mansyon ay tila mga aninong nangungutya sa kanila. Mga paalala ng isang yaman na hiram lang pala sa taong kanilang binuraan. Hindi maari, Kenji. Baka nagkakamali ka lang. Common name lang ang Ryoko. Why would a billionaire live like a rat sa isang maliit na apartment? Hysterical na sigaw ni Natsuko. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang pilit na inaagaw ang dokumento mula sa kamay ng asawa. She's just a widow. Isang mahirap na ina na walang pambili ng bagong tsa. You're hallucinating because of stress. Look at the seal, Natsuko. Look at the personal mark of the Luzon Heights president. Hinawakan ni Kenji ang balikat ng asawa at niyugyug ito ng malakas. Tila sinusubok ang gisingin ng babae mula sa isang masamang panaginip. Siya ang nag-iisang tagapagmana ni Don Roberto. Siya ang babaeng pinahiya mo sa harap ng lahat. Ang bawat sampal mo sa kanya, kumpanya natin ang tinatamaan. We need to see her. Ngayon din. Kung hindi, bukas ay sa kalsada na tayo matutulog. Pilit na nag-ayos si Natsuko. Isinuot niya ang kanyang pinakamahal na bestido, kahit na alam niyang hindi pa ito bayad sa credit card. Naglagay siya ng makapal na makeup para itago ang pamumutla ng kanyang mukha. Sa kanyang isip, naniniwala pa rin siyang kaya niyang madaan sa ganda at kunyaring kapangyarihan ng lahat. Ngunit habang papalapit ang kanilang sasakyan sa higanting gusali ng Luzon Heights Tower, ang kanyang tapang ay unti-unting natutunaw na parang yelo sa ilalim ng matirik na araw. Ang lobby ng kumpanya ay puno ng kintab ng marmol at ginto. Ang bawat empleyado ay gumagalaw ng may disiplina at ang bawat sulok ay naglalabas ng amoy ng tunay na kapangyarihan. Habang naghihintay sila sa reception, isang babaeng nakauniporme ng tagapaglinis ang dahan-dahang lumalapit sa kanila, may hawak na mop at balde. Ang mukha nito ay bahaging natatakpan ng maskara, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. Excuse me, pakitabi naman ang sapatos mo, madam. Madudumihan ng sahig. Mahinang wika ng tagapaglinis habang dahan-dahang idinadaan ang basang mop malapit sa paanan ni Natsuko. How dare you? Hindi mo ba nakikita ang suot ko? It's Chanel. At ikaw, isang dumi ka lang sa sahig na ito, dadaan ka pa sa harap ko. Ang ugali ni Natsuko ay lumabas na naman. Isang reflex ng isang taong sanay mang-api para itago ang sariling takot. Get away from me! Napakabaho ng amoy mo, nakakasuka! Kenji, tell this servant to move! Napayuko ang tagapaglinis, ngunit hindi siya umalis. Sa halip, lalo pa niyang idinikit ang mop sa paanan ni Natsuko. Ang dumi ay hindi lang sa sahig, madam. Minsan, nasa puso rin ito. At kahit anong kuskos, hindi ito natatanggal kung ang mismong may-ari ay ayaw maglinis. What did you say? Kenji, naririnig mo ba ang janitress na ito? She's lecturing me! Sasampali na sana ni Natsuko ang babae nang biglang bumukas ang pinto ng private elevator. Lumabas ang secretary ni Ryoko, si Mateo, na may dalang mga papeles. Tumigil ang lahat. Ang bawat empleyado ay yumuko ng malalim. Tumiin si Mateo sa tagapaglinis. Pagkatapos ay kay Natsuko na may bakas ng matinding pagkadiskubre. Madam Natsuko, Mr. Kenji, ang taga niyo palang naghintay rito sa baba. Hindi niyo ba alam na ang taong hinahanap niyo ay nasa harap niyo na? Dahan-dahang tinanggal ng tagapaglinis ang kanyang maskara. Ang kanyang buhok na nakapusod ay hinayaan niyang lumaylay at ang kanyang tindig ay nagbago mula sa isang nakayukong manggagawa patungo sa isang reynang may hawak ng mundo. Si Ryoko. Nakasuot pa rin siya ng uniforme ng janitress, ngunit ang kanyang aura ay sapat na para palubugin ang kintab ng lahat ng alahas ni Natsuko. Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Natsuko.
Ang kanyang kamay na nakataas para sumampal ay nanigas sa hangin. Ang bawat laway na kanyang nilunok ay tila naging lason. Ang babaeng katatapos lang niyang tawaging mabaho at dumi sa sahig ay ang mismong diyosa na nagmamay-ari ng gusaling kanyang tinatapakan. Madam President? Ryoko, please. Ang tanging lumabas sa bibig ni Kenji habang dahan-dahang lumuluhod sa harap ng lahat. Tumingin si Ryoko sa kanyang secretary nang hindi inaalis ang paningin sa nalilisik at natatakot na mga mata ni Natsuko. Mateo, iakyat mo si Kenji sa office. Pag-usapan natin ang mga kontrata. Pagkatapos ay muli siyang tumingin kay Natsuko, isang tingin na puno ng matinding lamig. At ang babaeng ito? Iwan niyo siya rito. Hayaan niyo siyang tapusin ang paglilinis ng lobby dahil simula ngayon, yan na lang ang tanging trabahong bagay sa kanya. Sa gitna ng malawak at marangyang lobby, naiwang mag-isa si Natsuko habang ang lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Hindi na bilang isang mayamang punyon, kundi bilang isang katawa-tawang alaala ng isang kahapon na kanya nang sinayang. Ano ang pakiramdam na ang bawat hakbang mo patungo sa itaas ay siya pa lang, mabilis na pagbulusok mo patungo sa putika na iyong kinasusuklaman? Dito ka lang sa labas, Natsuko. Hindi kailangan ng dumi sa loob ng opisina ko. Ang boses ni Ryoko ay hindi sumisigaw. Ngunit ang bawat pantig ay tila isang malaking pader na humaharang sa hininga ni Natsuko. Habang hinihila ni Mateo ang nangangatog na si Kenji patungo sa marang, yang opisina sa itaas, naiwan ang ginang sa gitna ng lobby. Ang kanyang mga kamay, na dati ay marunong lamang humawak ng mamahaling baso, nayon ay nanginginig habang nakahawak sa malamig na hawakan ng mop. Ang kintab ng marmol sa paligid ay tila nagiging salamin na nagpapakita ng kanyang sariling kapangitan. Hindi ng muka, kundi ng isang kaluluwang nabulag ng kayabangan. Sa loob ng opisina, ang amoy ng mamahaling katad at sariwang kape ay sumalubong kay Kenji. Ang bawat hakbang niya sa makapal na karpet ay tila paglubog sa isang kumunoy ng kahihiyan. Doon, sa likod ng isang malawak na mesang gawa sa mahogany, naupo si Ryoko. Wala na ang maskara, wala na ang balde. Ang tanging naroon ay ang isang babaeng may mga matang tila nakakakita sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Dahan-dahang kinuha ni Ryoko ang isang X-ray folder at inilapag ito sa mesa. Ang tunog ng papel sa ibabaw ng kahoy ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kumpanya ni Kenji. Ryoko, Madam President, pakiusap, maawa kayo. Ang tinig ni Kenji ay basag, puno ng pagsisisi na huli na ang lahat. Hindi ko alam ang ginawa ni Natsuko. Kung alam ko lang, hinding-hindi ko hahayaang mangyari iyon. Utang ko ang lahat sa ama ninyo. Ang kumpanya ko, ang pangalan ko, lahat yon ay dahil sa kabutihan ni Don Roberto. Utang na loob, Kenji? Ngayon mo lang ba naalala ang salitang yan? Ang boses ni Ryoko ay malamig. Walang bahid ng galit, kundi isang tuyong pagkadismaya. Habang ang asawa mo ay itinatapon ng mainit na tsaa sa aking ulo, nasaan ang utang na loob na sinasabi mo? Habang pinaplano ninyong sirain ang kinabukasan ng anak ko para lang sa inyong ego, nasaan ang danggal na ipinamana ng aking ama sa inyo? Dahan-dahang itinulak ni Ryoko ang isang tasa ng tsaa patungo sa gitna ng mesa. Ang usok nito ay marahang humahabi ng mga hugis sa hangin, tila mga anino ng kahapon. Sabi ni Natsuko, ang tsaa ay bagay sa mga taong katulad ko. Ngayon, Kenji, heto ang tsaa. Tikman mo ang pait ng bawat patak na dinanas ko sa kamay ng asawa mo. Samantala, sa pamamagitan ng malaking glass wall ng opisina, nakikita ni Ryoko ang refleksyon ni Natsuko sa ibaba na pilit na itinatago ang muka sa mga taong naglalakad. Ang bawat sulyap ng mga empleyado ay tila isang latay sa balat ng dating reyna. Ito ang pinakamasakit na parusa para sa isang taong nabubuhay para sa papuri ng iba. Ang maging isang halimbawa ng kabiguan sa harap ng lahat. Kinuha ni Ryoko ang isang gintong pluma at ang huling kontrata ng kumpanya ni Kenji. Ito ang huling hininga ng kanilang yaman. Sa isang galaw lamang ng kanyang kamay, maaari niyang burahin ang lahat ng paghihirap ni Kenji o maaari niyang tapusin ang lahat. Tiningnan niya ang pirma ng kanyang ama sa gilid ng dokumento.
isang paalala na ang kumpanyang ito ay bunga ng isang pagkakaibigang traidor na kinalimutan. Ang aking ama ay nagbigay ng pagkakataon dahil naniwala siya sa iyong kakayahan, Kenji. Ngunit ang aking ina ay nagturo sa akin na ang kapatawaran ay ibinibigay sa mga taong may puso, hindi sa mga taong may presyo. Ang bawat salita ni Ryoko ay dahan-dahang dumidiin sa puso ni Kenji. Sa isang marahas ngunit tahimik na pagkilos, hinawakan ni Ryoko ang magkabilang dulo ng kontrata. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang malakas na pagsabog sa loob ng tahimik na silid. Ang mga piraso ng puting papel ay dahan-dahang nahulog sa sahig, parang mga talulot ng bulaklak na nalanta na bago pa man bumuka. Wala na ang Luzon Heights sa buhay ninyo, Kenji. Iwanan mo ang susi ng opisina mo sa secretary ko. At sabihin mo sa asawa mo, ang sapatos na gusto niyang palinis sa akin kahapon, maaari na niyang ibenta yon para may maipambili kayo ng pagkain bukas. Nanginig ang buong katawan ni Kenji. Ang bawat luha na pumatak mula sa kanyang mga mata ay tila walang halaga sa harap ng husti, yang ngayon ay ipinapatupad. Habang siya ay dahan-dahang tumatayo para lumabas, isang huling sulyap ang ibinigay niya kay Ryoko. Isang babaeng hindi kailanman nagbago. Isang babaeng nanatiling matatag sa gitna ng putik na itinapon sa kanya. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong yaman kung ang pundasyon nito ay gawa sa luha ng mga taong iyong minalit at nayon ay ikaw na ang nasa ilalim ng kanilang mga paa? Wala ka ng asawa, Natsuko. Wala ka na ring tahanan. Mula sa araw na ito, ikaw na lamang ang sumpa na pumatay sa kinabukasan nating lahat. Ang mga salitang ito ni Kenji ay parang mga malalamig na tipak ng yelo na bumagsak sa gitna ng maranging lobby ng Luzon Heights Tower. Hindi na lumingon ang lalaki. Habang mabilis na naglalakad palabas, iniiwan ang kanyang asawa na nakatayo pa rin sa tabi ng balde at mop. Ang bawat hakbang ni Kenji ay tila paglayo sa lahat ng alaala ng kanilang marangyang buhay, habang si Natsuko ay naiwang paralisado. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Na tila ba sinusubukang pigilan ang pagkadurog ng kanyang puso? Ang katahimikan sa paligid ay naging isang malupit na saksi. Ang mga empleyadong dati ay yumuyukod sa tuwing dumadaan ang mga VIP ay ngayon ay nagbubulungan. Ang kanilang mga sulyap ay puno ng pangungutya at awa. Ang bawat pino at kintab ng marble na sahig na pinilit niyang linisin ay tila nanunokso sa kanya. Ipinapakita ang kanyang sariling refleksyon. Isang babaeng nawala ng lahat dahil sa isang tasa ng tsaa at isang gabundok na kapalaluan. Sa labas ng gusali, ang sikat ng araw ay tila naging masyadong maliwanag para sa namumutlang mukha ni Natsuko. Nang makarating siya sa kanilang mansyon, ang bumungad sa kanya ay hindi ang mainit na pagbati ng mga katulton, kundi ang mga lalaking nakauniporme na naglalagay ng mga dilaw na tape sa kanilang pintuan. Ang tunog ng mga gamit na inilalabas mula sa loob ay tila bawat tibok ng kanyang paghihirap. Ang kanyang mga mamahaling bag, ang kanyang mga designer shoes na dati ay kanyang ipinagmamalaki, na yon ay nakatambak lamang sa gilid ng kalsada para mga basurang walang nagmamay-ari. Sinubukan niyang tawagan ang kanyang mga kaibigan. Ang mga babaeng kasama niya sa PTA na dati ay tila mga anino sa kanyang likuran. Ngunit sa bawat ring ng telepno, tanging ang malamig na boses ng operator ang sumasagot sa kanya. O kaya naman ay ang mabilis na pag-end ng call sa sandaling marinig ang kanyang boses. Ang bawat scene sa kanyang mga mensahe ay parang mga kutsilyong tumatarak sa kanyang danggal. Doon niya napagtanto ang pait ng katotohanan. Ang kanyang mga kaibigan ay hindi kaibigan ng kanyang pagkatao, kundi mga kaibigan lamang ng kanyang pitaka. Habang naglalakad sa kalsada, dala ang iilang piraso ng damit na naiwan sa kanya, nakita ni Natsuko si Ryoko. Nakatayo ang presidente sa tapat ng isang maliit na parke, suot ang kanyang simpleng t-shirt at maong, habang pinapanood si Hiro na masayang naglalaro sa swing. Walang mga bodyguard, walang mga mamahaling sasakyan sa paligid, tanging ang katahimikan ng isang inang nakahanap na ng kapayapaan. Dahan-dahang lumapit si Natsuko. Ang kanyang mga sapatos na dati ay Chanel, na yon ay sira na, ang takong at puno ng alikabok.
Tumigil siya sa tapat ni Ryoko. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha na hindi na kayang pigilan. Wala na ang galit, wala na ang pot. Tanging ang matinding bigat ng kahihiyan ang natitira. Bakit, Ryoko? Ang tanong ni Natsuko, ang boses ay paos at nanginginig. Bakit hinayaan mo akong gawin ang lahat ng iyon sayo kung alam mo namang sa isang salita mo lang ay kaya mo akong durugin? Bakit ka nanahimik? Tumingin si Ryoko sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng tagumpay, kundi isang malalim na pag-unawa sa kahinaan ng tao. Nanahimik ako dahil naniwala ako na ang bawat tao ay may pagkakataong magbago. Nanahimik ako dahil ang kapangyarihan ay hindi ginagamit para manakit, kundi para magbigay ng aral. Ngunit nang idinamay mo ang anak ko Natsuko, doon mo tinapos ang aking pasensya. Umupo si Ryoko sa bench at tiningnan ang kanyang anak. Ang tsaa na itinapon mo sa akin ay natuyo na, Natsuko. Ngunit ang mga luhang idinulot mo sa pamilya mo, yan ang tsaa na kailangan mong inumin habang buhay. Sa sandaling iyon, inabutan ni Ryoko si Natsuko ng isang maliit na sobre. Hindi ito puno ng pera, kundi isang address ng isang maliit na livelihood center. Kung gusto mong mahanap ang iyong sarili, simulan mo sa pagtatrabaho ng tapat. Ang sapatos na yan itapon mo na. Hindi ka makakalakad ng maayos kung ang suot mo ay ang iyong nakaraan. Naiwang nakatayo si Natsuko habang dahan-dahang naglalakad palayo ang mag-ina. Ang bawat hakbang ni Ryoko ay tila pagpapakita na ang tunay na Reena ay hindi kailangan ng korona dahil ang kanyang korona ay ang kanyang malinis na puso. Sa gitna ng maingay na lungsod, ang tanging maririnig ay ang mahinang hikbi ni Natsuko habang nakatitig sa address na hawak niya. Hanggang kailan mo titiisin ang pait ng iyong mga pagkakamali bago mo mapagtanto na ang tanging paraan upang makatayo muli ay ang tanggapin na ikaw ay naging maliit sa harap ng isang taong may tunay na laki ng loob. Lumipas ang 6 na buwan na tila isang mahabang panaginip na dahan-dahang nagigising sa katotohanan. Sa loob ng isang maliit at payak na livelihood center sa labas ng syudad, ang amoy ng matapang na sabon at detergent ang pumapalit sa halimuyak ng mga mamahaling pabango na dati ay kinasanayan ni Natsuko. Wala na ang mga kuko na laging maayos ang manicure. Ang kanyang mga daliri ngayon ay may mga gasgas at kalyo, mga marka ng bawat oras na ginugaw niya sa paglalaba at paglilinis, para lamang may maipambili ng simpleng pagkain. Sa bawat hapdi ng kanyang mga kamay habang ikinukuskos ang maruruming basahan sa semento, naalala ni Natsuko ang bawat patak ng tsaa na itinapon niya kay Ryoko. Doon niya naintindihan ang tunay na bigat ng bawat pang-aapi. Hindi pala ang tsaa ang nakapagpadumi kay Ryoko, kundi ang kanyang sariling pagkatao ang unt-unting nabubura sa bawat salitang mapait na kanyang binitawan. Ang bawat pagod ng kanyang katawan sa maghapon ay tila isang paraan ng paghuhugas sa kanyang madilim na nakaraan. Isang hapon, habang nagpapahinga si Natsuko sa ilalim ng isang puno ng mangga, isang pamilyar na itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng center. Hindi ito ang marangyang kotse na dati niyang kinaiinggitan, kundi ang simpleng sasakyang ginagamit ni Ryoko sa kanyang mga personang nalakad. Bumaba si Ryoko. Kasunod si Hiro na lalong tumangkad at mas lalong naging masayahin ang mga mata. Tumayo si Natsuko. Pilit na inaayos ang kanyang kupas na uniforme. Noong una, ang kanyang puso ay kakabahan pa. Ngunit ngayon, ang tanging nararamdaman niya ay ang malalim na respeto. Yumuko siya ng bahagya. Isang kilos ng paggaling na hindi idinikta ng takot, kundi ng isang pusong natututo ng lumingon sa pinanggalingan. Kamusta ang iyong paglalakbay, Natsuko? Ang boses ni Ryoko ay nanatiling banayad, tila isang mahinahong agos ng tubig sa gitna ng tuyot na lupa. Mahirap, Ryoko, pero sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakakatulog ako ng mahimbing dahil alam kong ang bawat sentimong pambili ko ng tinapay ay galing sa sarili kong pawis. Sagot ni Natsuko, may bahagyang ngiti sa kanyang mga labi na hindi napilit. Salamat sa hindi mo pagdurog sa akin ng tuluyan. Inabot ni Ryoko ang isang maliit na kahon kay Natsuko. Nang buksan ito ng huli,
nakita niya ang isang pares ng matibay at komportableng sapatos na gawa sa lokal na materyales. Hindi ito tatak Chanel, hindi ito ginto. Pero ito ang sapatos na kailangan niya para sa mahabang lakarin ng kanyang bagong buhay. Ang dangal ay hindi nakikita sa taas ng iyong takong, kundi sa kung paano mo itinutayo ang iyong sarili pagkatapos mong gadapa. Wika ni Ryoko habang tinitingnan ng abot langit ng ngiti ng kanyang anak. Ang kumpanya ni Kenji ay dahan-dahan nang bumabangon sa ilalim ng bagong pamamahala. Kung magpapatuloy ka sa pagbabagong ito, darating ang araw na hindi mo na kailangang tumingin sa ibaba para lang maramdamang ikaw ay mataas. Nang umalis ang mag-ina, naiwan si Natsuko na nakatitig sa papalayong sasakyan. Isinuot niya ang bagong sapatos at naramdaman ang lapat nito sa kanyang mga paa, matatag, tapat, at handang humarap sa bukas. Sa kabilang banda, si Ryoko ay nakasandal sa upuan ng sasakyan. Hawak ang kamay ni Hiro habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Natapos na ang gabi ng paghihiganti, at ang bukang liwayway ng kapatawaran ay dahan-dahan ang sumisibol. Napagtanto ni Ryoko na ang tunay na tagumpay ay hindi ang makitang nagdurusa ang kaaway, kundi ang makitang ang iyong kaaway ay naging isang mas mabuting tao dahil sa iyong pananahimik at pagtitimpi. Sa mundong puno ng ingay ng kapangyarihan, ang pinakamalakas na tinig pa rin ay ang tibok ng isang pusong marunong magpatawad at isang kaluluwang nanatiling marangal sa kabila ng lahat ng putik na itinapon dito. Ang bawat kabanata ng buhay ay tila isang malalim na ilog. Minsan ay maengay at mapanganib, ngunit sa huli ay nakahahanap din ng paraan patungo sa payapang dagat. Isang taon na ang lumipas mula nang ang pangalan ng Luzon Heights ay naging usap-usapan sa bawat kanto ng syudad. Hindi dahil sa iskandalo, kundi dahil sa isang bagong sistema ng pamumuno na nagpapahalaga sa bawat manggagawa, mula sa pinakamataas na ehekutibo hanggang sa pinakamababang tagapaglinis. Sa gitna ng isang malawak at luntiang harden, nakatayo ang isang bagong gusali, ang Dangal Center. Ito ay isang paaralan at livelihood hub na itinayo ni Ryoko para sa mga pamilyang hindi kayang tustusan ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Dito, ang bawat bata ay tinatrato ng may pantay na paggalang, walang tsa na itatapon sa ulo ng sinuman, at walang sapatos na kailangang dilaan para lamang makakuha ng pabor. Si Ryoko ay nananatiling simple. Suot ang kanyang paboritong puting blusa habang pinapanood ang mga batang nagtatakbuhan. Kasama si Hiro, na ngayon ay tumatayong leader sa kanyang mga kalaro. Nahanap na ba ang kapatawaran? Oo. Ngunit hindi ito ang uri ng kapatawaran na kumakalimot sa sugat, kundi ang uri na gumagamit sa sugat para maging mas malakas. Si Kenji ay dahan-dahang nakabangon at ngayon ay nagsisilbing isa sa mga consultant ni Ryoko. Pinatutunayan na ang utang na loob ay mas matamis bayaran sa pamamagitan ng katapatan kaysa sa takot. Si Natsuko naman ay nananatili sa Livelihood Center bilang isang supervisor. Hindi na siya ang reyna ng mga peking yas, kundi ang reyna ng pagsisikap. Ang kanyang boses na dati ay puno ng pang-aapi, na yun ay ginagamit na niya para gabayan ang mga kababaihang nawawala ng pag-asa. Nakamit na ba ang tunay na kapayapaan? Sa bawat gabi na natutulog si Ryoko nang walang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib, alam niyang ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang pagkakaroon ng malinis na konsensya. Ang kanyang ama, si Don Roberto, ay tiyak na nakangiti mula sa kabilang buhay dahil ang kayamanang kanyang iniwan ay hindi naubos sa paghihiganti, kundi lumago sa pamamagitan ng pagmamahal. Ang aral na maiwan sa ating mga puso ay simple. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi ang kakayahang durugin ang iyong kaaway, kundi ang kakayahang ipakita sa kanila ang kanilang pagkakamali sa parang magtutulak sa kanila na maging mas mabuting tao. Huwag mong hahamakin ang taong tahimik dahil ang kanilang pananahimik ay hindi kahinaan, kundi isang malalim na pag-iipon ng lakas na kayang baguhin ang daloy ng tadhana. Sa huli, ang bawat patak ng paghihirap ay magiging isang malinis na tubig na huhugas sa ating mga dumi, basta't marunong tayong tumayo ng may danggal.
Ang kwento ni Ryoko at Natsuko ay isang paalala na sa mundong ito, ang lahat ay hiram lamang. Ang yaman, ang ganda, at ang posisyon. Ngunit ang kabutihan ng puso at ang tibay ng prinsipyo ay ang mga tanging bagay na madadala natin hanggang sa huling hininga. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga gusali ng Luzon Heights, isang bagong bukas ang naghihintay. Isang bukas na puno ng pag-asa, pagpapakumbaba at tunay na pag-ibig.